Taong 1990, probinsya ng Bulacan. Sa isang medyo may kalibliban na lugar, ay may isang lumang bahay kubo kung saan nakatira ang maglolo na sina Lolo Akoy at ang dalagang nasa edad na 18 na si Erich. Ang pangunahing hanap buhay ng dalawa ay ang pagluluto ng kahoy para gawing uling at may benta sa mga parokyano nila sa bayan. Sa edad na iyon ni Erich ay masasabing batak na ito sa pagluluto, pati na rin sa pagbubuhat ng sako-sakong uling para ilabas at ibenta. Ayos naman ang kanilang kinikita at sumasapat sa pang-araw-araw nilang gastusin sa bahay. Madungis lagi ang maglolo dahil sa mantsa ng kanilang paninda. Pero magkaganon man, ay hindi pa rin maitatago ang natural na itsura ni Erich. Sa kabila ng pagiging madungis nito, ay lumilitaw pa din ang kanyang kagandahan. Kaya naman todo protekta sa kanya ang kanyang lolo sa mga malalagkit na mga mata ng mga lalaking halos tumulo na ang laway kapag nakikita ang dalaga. Ang magkaibigan namang Lando at Pepe ay matagal nang pinagnanasahan ng dalaga. Sa tuwing mapapadaan ito sa tindahan na madalas nilang iniinuman, ay halos hubaran na nila ito sa tingin. Napapansin naman iyon ng dalaga, pero ipinagkikibit balikat na lamang niya. Total ang alam niya ay hanggang tingin lang naman ang kayang gawin ng mga ito. Pero hindi niya alam na sa araw na iyon ay may masamang pinaplano si Lando laban sa kanya. Alam mo, Pepe, hindi na ako nasisiyan sa hanggang tingin lang sa dalagang yan eh. Gusto ko na siyang matikman. Ano sa tingin mo ha? Sasama ka ba? Pipi si Pepe at sa salita ng pipi siya sumagot para ipaalam ang pagsang-ayon nito sa maitim na plano ng kaibigan. Dating magaling na albularyo si Lolo Akoy. Marunong din ito sa itim na kapangyarihan. Pero nang sabay na namatay sa malubang karamdaman ng kanyang anak at manugang na mga magulang ni Erich, ay itinigil na niya ang paggamit niyon. Para sa kanya ay malas daw kasi ang kaalaman niyang iyon, kung kaya't maagang naulila ang kanyang apo. Mahal na mahal niya si Erich, kaya ganun na lamang ang pag-iingat niya sa dalaga. Kapag may mangyaring masama dito, ay tiyak na hindi niya mapapatawad ang sarili at hindi pwedeng hindi siya makapaghiganti. Isang gabi, habang inaayos nila ang mga kahoy na muli nilang tatabunan ng mga jame, balat ng palay at lupa para magluto ng uling, nagpasya si Erich na maliligo muna sa kanilang kubo. Medyo malayo ito mula roon, kung kaya't gusto sanang sama ni Lolo Akoy ang apo. Kaya lang ay hindi naman niya pwedeng iwanan ng nakasalang. Kaunting singaw lang kasi, ay tiyak na sa abo lamang ang kahahantungan ng kanilang pinaghihirapan. Ayos lang po ako, Lo. Kaya ko na po ang sarili ko, kaya huwag na po kayong mag-alala. O siya, sige apo. Bilisan mo lang at kakain na tayo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Sige po, Lolo. Nagmamadaling umalis si Erich pabalik ng kanilang kubo. Pero lingid sa kaalaman na dalaga na may mga matang nakamasid sa kanya na nagkukubli sa kung saan. Nang makalayo ang dalaga, ay saka naman sumunod sina Lando at Pepe na patago-tago sa mga puno. Masama naman ang kutob ni Lolo Akoy sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Pero para malibang, ay inasikaso na lamang niya ng mabuti ang kanilang hanap buhay ng kanyang apo. Nakadikit lang ang banyo sa bahay ni na Erich at ng kanyang lolo. Malapit din lang ang poso doon. At bago siya pumasok ng banyo, ay nag-igib muna ang dalaga gamit ang isang timba. Nang mapuno ay dinala niya iyon sa may paliguan. Pero pumasok muna siya ng bahay para kunin ang tuwalya. Nang nasa kalagitnaan na si Erich sa pagsasabon ng kanyang katawan, nang may marinig siyang mga yabag na papalapit sa kanilang tahanan,
dire-diretso siyang nagbuhos ng tubig. Saka siya nagtapis ng tuwalya at lumabas. Dito ay tumambad sa kanyang harapan sina Lando at Pepe na para bang natatakam pa siyang tinitignan. Tumahimik ka kung ayaw mo masaktan. Ha? Ang bango-bango mo. Hindi na nakasigaw ang dalaga. Nang mabilis na takpan ni Pepe ang bibig niya at si Lando naman ay malakas siyang sinuntok sa sikmura. Nagpalinga-linga pa ang dalawa bago nila dinala sa loob ng bahay ang nanghihinang si Erich. Pagkapasok sa kwarto ay pasalampak nilang inihagis doon ng dalaga. Sa kapwersahang hinablot ang nakatapis na tuwalya sa katawan nito. Unang nagubad si Lando ng pantalon. Sa kanya isinakatuparan ang matagal na niyang gustong gawin sa dalaga na noon pa nila pinagnanasahan. Ang mas lalong bumuhay sa kanilang kalibugan ay ang bagong ligong katawan ng dalaga at malinis ito. Hindi amoy uling kundi amoy sabon. Halinghing na lamang ang nagawa ng dalaga ng mga sandaling iyon. Nawala ang kanyang dangal sa ganoong karuming paraan. Hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Paulit-ulit pa siyang pinagsamantalahan ni Lando at Pepe. At nang magsawa, ay iniwan na lamang ito na parang walang nangyari. Nawalan ng malay si Erich dahil sa pananakit ng kanyang katawan. Mahigit 1 oras na ang lumipas, pero hindi pa nakakabalik si Erich sa kanyang lolo. Doon na nagsimulang kabahan ng matanda, kaya maski masira na ang niluluto nilang uling at maging abo pa iyon, lahat ay wala na siyang pakialam. Dali-dali siyang umuwi ng bahay at dito niya nakita ang apo na hubot-hubad at duguan ng kasalanan. Erich, apo ko! Sinong hayop ang lumapastangan sa'yo? Sobrang galit at pag-aalala ang nararamdaman ni Lolo Akoy sa apo ng mga sandaling iyon. Kumuha siya ng pwedeng pantapis sa katawan ng dalaga habang umiiyak ang matanda. Inasikaso niya ng mabuti ang apo. Awang-awa siya rito. Magbabayad ang sino mang gumawa nito sa iyo, apo. Ipinapangako kong sa kamay ko sila magbabayad. Lentik lang ang walang ganti. Lumipas ang mga araw. Naging tulala si Erich. Palaging nakatanaw ito sa malayo na hindi nagsasalita. Masyadong natroma ang dalaga sa nangyari. Dahil sa kalagayan ng apo, ay mas lalong umigting ang kagustuhang makaganti ni Lolo Akoy sa nanamantala sa kanyang apo. Pumasok ito sa kamalig na nasa likod ng kanilang bahay, kung saan itinago niya ang libretang itim na naglalaman ng mga karunungan bilang isang mambabarang. Ngayong mga salbahe kayo, tignan natin kung hindi nyo isumpa ang ginawa nyo sa aking apo. Titiyakin kung bawat laman ng inyong katawan ay makakaramdam kayo ng walang katumbas na pangangati hanggang sa malapnos ang inyong mga balat at mamaga ang inyong mga karne. Magbabayad kayo kapag nahanap na kayo ng aking barang. Samantala sa isang tindahan, ay masayang nagiinuman na magkaibigan. Habang pasimpleng binubuksan ni Lando bilang topiko nila ang ginawa nilang pangahalay kay Erich. Habang wala silang kaalam-alam, sa lagim na kanilang kaharapin sa kamay ng galit at mapagiganting mambabarang na matanda. Akalain mo, Pepe, birin na birin pa pala ang dalagang iyon. Grabe, napakasarap. Kauna-unahan kong makatikim ng ganun eh. Ang pipi namang si Pepe ay panay senyas lang ang ginagawang pagsagot. Pero pagkaraan ng ilang minuto, ay ungol na ang naririnig ni Lando mula rito na para bang nahihirapan. Oh, anong nangyayari sa'yo, Pepe? Bakit? Natarantang lumayo si Lando sa kaibigan. Nang mula sa pagsusuka ni Pepe, ay may kasama iyon na maliliit na linta. Nawala ang kalasingan ng lalaki dahil sa pandidiri. Hindi niya maiwasang maduwal din dahil may mabahong amoy ang suka ni Pepe. Bumaliktad muli ng parehas ang kanila sikmura dahil pati ang suka ni Lando
ay may mga linta din na buhay pa at nagsisipaggapangan. Dahil sa takot na makita sila ng ibang tao sa ganong kalagayan at pandirihan pa sila, ay pinilit na inakay ni Lando si Pepe saka sila dumiretso sa kanilang hideout. Buisit na yan. Ano kayang nangyayari sa atin? May linta yata yung pinulutan nating ibinigay ni Aling Bebang ah. Humanda ang matandang yun sa akin bukas. Pero habang lumalalim ang gabi, ay mas lalong dumadami ang nararamdaman nila Lando at Pepe na kumikislot sa loob ng kanilang katawan. Ang braso ni Lando ay nakita niya na may gumagapang na tila isang insekto sa loob ng balat niya. Panay naman ang atungan ni Pepe at kahit hindi nito masabi ang paghihirap niya sa sakit na nararamdaman, ay alam ni Lando yon dahil pareho lamang sila ng pinagdadaanan. Lumipas pa ang ilang oras at tuluyan ng bumagsak si Pepe sa lupa. Nangingisay-ngisay pang nawalan ito ng buhay habang may kung anong gustong lumabas sa pusod nito. Napatingin ng diretsyo na may takot at parang inaabangan ni Lando kung ano ang lalabas sa tiyan ng kaibigan. Nasa masukal at liblib na gubat ang kanilang hideout, kaya walang makakarinig sa kanila kahit pakawalan pa nila ang pinakamalakas nilang sigaw. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang mawasak ang tiyan ni Pepe. Lumabas dito ang isang napakalaki at napakatabang linta na itim at abala pa iyon sa paglantak sa laman ng lalaking nakahandusay na tuluyan ng nawalan ng buhay. Pepe! Pepe! Tumayo ka dyan! Tulong! Pero hindi na muling kumilos pa ang kaibigan ni Lando na pinagpipiestahan ng mga iba pang linta ang buo nitong katawan. Ah! Sigaw ni Lando habang may pilit na lumalabas sa kanyang braso. Dahil sa hindi niya matiis pa ang kirot at sakit, kinuha na niya ang kutsilyo sa tagiliran. Sa kanya sinaksak ang gumagalaw sa kanyang balat. Dito tumambad kay Lando ang isang linta pero hindi namamatay. Patuloy lamang ito sa pagsipsip ng kanyang laman. Pati ang mga paa ng lalaki ay may nagkikislutan na rin mga insekto. Pakiwari niya ay alam na niya ang nangyayari sa kanya. Barang! Tama, may bumabarang sa amin. Pero sino ang may lakas loob kaming kalabanin? Kami ang pinakasiga sa lugar na ito ah. Nagawa pang magtapang-tapangan ni Lando. Pero sa huli ay nilamon din siya ng takot nang magsilabasa ng sabay-sabay ang mga linta sa iba't ibang parte ng butas ng kanyang ulo at katawan. Sobrang dering-diri siya sa nangyayari sa kanyang kabuuan. Hindi niya alam kung saan pa siya hagilap ng lakas upang makayanan pa ang sobrang paghihirap niya ng mga sandaling iyon. Patayin niyo na lamang ako. Mga hinayupak na linta kayo. Ah! Hanggang sa napalood na lamang si Lando sa lupa dahil hindi na niya kayang tumindig pa. Nawala na ang lakas ng kanyang mga binti dahil pinapapak na ito ng mga insekto na nagmula sa sarili niyang mga paa. Ang mas nagpahirap pa sa lalaki ay ang pilit na kumakawala mula sa kanyang bibig. Hindi niya ito maisuka-suka kaya sobrang namaga ang kanyang lalamunan. Dahil sa hindi na rin kinaya ng linta ay sa mismong leeg na ni Lando ito lumabas kasabay nun ng pag-agos ng bumubulang dugo dahil sa halong alak na nagmula sa katawan ni Lando. Natapos sa malagim na kamatayan ang mapagsamantalang magkaibigan ng gabing iyon nang walang nakakaalam. Maliban na lamang kay Lolo Akoy na nasa likod ng kanilang hideout habang pinapanood ang paghihirap ng dalawa sa ginawa niyang pambabarang. Hanggang sa sumapit ang umaga na halos butot balat na lamang ang natira sa kanilang katawan dahil sa paglantak ng linta sa kanilang mga kalamnan. Ganyan ang dapat sa mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng mga tao, lalong-lalo na sa mga babae. Rich, apo ko, nagbayad na ang mga taong gumawa sa iyo ng karahasan na ipagiganti na kita. Pagkabalik ni Lolo Akoy ng kanilang tahanan, ay nakatulala pa rin ang kanyang apo
Umiiyak siya dahil sa awa sa dalaga. Alam niya kasing hindi biro ang pinagdaanan nito sa kamay ng mga gumahasa sa kanya. Hindi naman sumuko ang matanda sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa dalaga. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, ay unti-unti nang gumagaling si Erich. Ginamit ni Lolo Akoy ang lahat ng karunungan niya bilang isang albularyo para manumbalik sa normal na buhay ang kanyang apo. Sa loob lamang ng 5 buwan ay tuluyan ng gumaling si Erich. Bumalik sa siglang dalaga at tumulong na ulit ito sa pagtitinda ng uling sa bayan. Ang nangyaring pagkawala namang kina Lando at Pepe na parang bula ay naging palaisipan sa mga residente. Pero marami ang natuwa, lalo na ang mga napeperwisyo nila ang buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat. Sa bayang tahimik sa likod ng kadiliman, may isang manlalakbay na di sumusuko. Albularyo kung kailangan, antingero kung laban, sa bulsa niyang lumang tela, lihim na kapangyarihan. May aklat ng kasaysayan, kwentong sinauna, binabasa bawat pahina para hindi madapa. Bawat aral na natutunan sa mga ninuno't diwata, ginagawang sandata laban sa dilim na gumagala. O manlalakbay, ikaw ang ilaw sa madilim na gubat. Tapang mo'y amoy na hindi kailanman kukupas. Warapin mo ang halimaw kahit ganahit ka pangis. Aswang engkanto maligno, hindi ka alis. Laban lang, hindi kita bibitiwan. Bayan! Sa lilim ng punong balete, may anino na kumikislap. Duwendeng nagtatago, kapring nagmamasid sa itaas. Pero siya'y handa, may dasal, may orasyon. Bawat habang sinusundan ng matatag na misyon. Nakasalubong ang mababarang, may dalang galit at sumpa. Pero tinapat ng walang takot, subukan mo, balaga. Sinindihan ang insenso, inangat ang anting-anting, at sa hangin ay pumatunog ang lakas ng kanyang dasal na kayang gumapit. Gumaling! O manlalakbay,